morning. Second day na ang dayo namin. Ito lang kami sa malapit sa Puerto Diaz lang siguro. Lumalakas ang habagat paghapon na. Kahapon sa Rapurapo kami, Makulapo. Malakas ang hangin. Kaya ngayon dito lang kami sa malapit. Alright, samahan nyo ulit kami mga lads. Yun, shoutout ulit sa mga OFW. Mag-ingat-ingat kayo dyan palagi. At shoutout na rin sa mga silent viewer at subscribers na walang sawang nanonood sa aking mga ginagawang adventure. Yan, patuloy lang ang buhay. Tuloy-tuloy lang tayo mga lads. Okay, maya-maya biyahe na kami. Parado na naman ang bangka, oh. Low tide na. Okay. Tayon at kumala sa malawak na karagatan. Yan yung dalawang espero mag-utol. Yun yung kumpare ko nasa unahan. Alam na kung saan yun magaling. Tawag dun sa amin yan, Ranking Master. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo at diskarte. Mahirap man at malalim, ito naman ang hulihin. Tara na gintong lumalangoy. Alright, nakaready na mga lads. Bababa na kami. Si Bro Dave nandun na sa unahan. At dito kami sa tapat na Puerto Diaz. Ayan o, Puerto Diaz, Bacon, Sorsogon. Alright, let's go. Stay safe. Welcome back sa panibagong episode ng Spear Fishing. Samahan nyo ulit ako mga lods sa araw na ito. Susubukan natin muli ang hamon sa ilalim ng dagat. Kaya mga lods, tara, naka-ready na ang spear gun. Kaya let's go. Nang makababa nga ng bangka, nilangoy na namin ni Bro Dave ang nakahiwalay na bahura na ito. At dito mga lods, naabutan ko si Bro Dave na nauna nang nag-dive. At ako mga lods ay sumunod na lang sa kanya, pero magkahiwalay kami ng pwesto at tinignan ko kung saan siya parte lalapat. Nasa malalim na parte nga pala ng bahura ito mga lods. Wala nang warm up kaya diretso na kami dito. Wala kami nakitang isda sa ibabaw kaya nag-drop na kami at sumagat sa ilalim. Lumapat mga lods para may makita na isda kung anong lalapit. Magkahiwalay kami ni Bro Dave at halos may distansya rin. At nandun siya sa may bandang unahan na yun, para hindi ko rin mabulabog kung anong isda man ang lalapit sa kanya. At dito nga ako lumapat mga lods sa may bandang baba na ito ng bahura. Dito napansin ko mayroon na kagad na sweet lips at medyo mailap mga lods, kaya hinayaan ko na lang. Napansin ko naman ang dalawa na ito na bluefin na mabilis na papunta sa akin mga lods, kaya itinutok ko na ang spear gun at nayari natin mga lods at napakaganda ng patama. Ayos mga lods, dalawang magkasama at nakuha natin yung isa. Ito yung unang isda sa araw na ito na nayari natin, isang bluefin trevally. Malaki-laki na rin at ayos mga lods. Ito yung warm up dive sa araw na ito, pero nabiyayaan kagad ng isang bluefin trevally, kaya panalo kagad mga lods. Shoutout ko nga pala sa inyo mga lods ay nasa may bandang dulo po ng aking video. Subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo at diskarte. Mahilap man at malalim, ginto naman ang hulihin. Tara mo, ginto naman.
Next dive at medyo malabo na ang visibility. Halos hindi na makita ang isda sa malayo mga lods. Pero sa pagkakataong ito, nag-ambush na tayo dito dahil masyado nang malabo ang tubig. At ito mga lods, may isang papalapit na basi drummer. At natira naman natin kagad. Medyo napatas nga lang ang tama. Pero nayari pa rin natin to mga lods. Muntikan pang isabit ang shooting line, buti na lang at natanggal. Medyo malalim pa naman ang bahura na ito mga lods, kaya ayos. Hatak na ang basi drummer pataas. Malaking basi drummer na to mga lods, kulang-kulang 3 kilo na rin. Ito nga pala ang pangalawang isda natin sa araw na ito. Kahit medyo natagalan bago nasundan ang bluefin trevally kanina, pero panalo pa rin ang ibinigay. At ito mga lods, napakataba na basi drummer. Hindi ko siya tama. Laki. Piliin mo maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang Ang oras na yan mga lods ay pasado alas 11 na rin. Kaya nang matapos kong maituhog ang basi drummer na yan mga lods, tinawag ko na rin yung bangka at umakyat na para kumain. Kain mo na. Pag alas 12 na. Ayan. At nang makakyat nga sa bangka mga lods, kumain muna. At habang kumakain ay lumipat kami ng ibang bahura. Naghanap kami ng kung saan may malinaw. At nang makarating na nga kami sa target na bahura, ito na nga ang unang dive ko sa bahura na ito mga lods. Nag-ambush na ako dito dahil may napansin ako na maraming unicorn na nasa unahan lang. Medyo malayo pa ang distansya kaya inantay ko na mga lods. Sinubukan ko kung lalapit sila mga lods para makayari tayo kahit isa man lang. Good size na rin na unicorn fish at ilang segundo na lang mga lods napapansin ko na dahan-dahan nang lumalapit ang mga surahan na ito. Pinili na natin yung nauuna mga lods at ito yung natira natin kagad. Ayos mga lods at tinamaan naman. Unang baba sa hapon pagkatapos magsikain, ito na kagad ang nayari natin. Isang unicorn fish or surahan. Kaya panalo kagad mga lods at nabigyan tayo ng unang isda sa hapon na ito. Alright. paraan mo at diskarte. Mahirap man at malalim, ito naman ang huhulihin. Tara na gintong lumalanggoy. Piliin mong maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain. Nang matapos ko nga matanggal sa shafting ang surahan na ito mga lods, malayo ang nilangoy ko. At ilang dive din na wala tayong nayari na isda mga lods. At sa dive na ito mga lods, wala pa rin tayong nayari na isda. Pero pinagmasdan ko na lang ang mga pawikan na ito. Pangtanggal pagod na rin, napakalayo kasi ng nilangoy at walang isda. Kaya ito na lang muna mga lods. Napakalapit na nila mga lods, kaya ang sarap pagmasdan. At nang lumayo na nga sila mga lods, umahon na rin ako. At sa bandang unahan mga lods, ito ang inabutan ko, si Utol nakayari ng isang malaking isda. At ayun mga lods, medyo malalim nga lang ang spot na ito kaya hindi pa natin makita ang isda. Isang GT pala ang nayari niya at malaki na. Panalo talaga. Halos sa 3 araw na dive nito ni Utol, magkakasunod na GT ang nayayari. Panalo. Parehas ang paraan.
na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisid na spero. At sa bandang unahan naman, ito na yung drop ko sa bahurang ito. Sa unahan lang ito kung saan nakuha ni Utol yung GT niya. At ito nga mga lods, pinapansin ako dito na isang Trivalis. Nagdusting na nga pala ako dyan para mapansin ako, pero hindi man lang kumilos kung saan siya naroon mga lods. Dahan-dahan na nga pala akong lumalapit para mas lumit ang distansya namin. Nakaharap sa akin ang isda at nakatingin pero wala man lang reaksyon mga lods. Hindi man lang umalis sa pwesto niya. Naghunt siguro to ng makakain niya. Pumasok nga lang siguro sa butas kaya hindi niya maiwanan. At ito mga lods, masyado nang malapit. Nang biglang lumingon mga lods, agad ko nang tinira. Kaya nayari mga lods. Ito nga pala ang sumunod na isda, isang Trivalis. Alright, malayo-layo ang nilangoy at nakayari pa lang. Pero panalo pa rin to mga lods. Tara na't hulihin sa paraan mo at diskarte. Mailap mo na malalim, ginto naman ang huhulihin. Tara mo Ayaw lumapit. Habang tinatanggal ko nga pala ang isda na to sa shafting, napapansin ko na lumalakas na ang current mga lods. Kaya inaya ko na rin si Utol dyan na puntahan namin yung mahabang bahura sa may bandang itaas mga lods. At doon mga lods, sinabutan namin na may isda. At nang makarating nga sa bahurang ito mga lods, ito yung unang drop ko dito. At napansin ko na marami ang barakuda na nasa unahan. Mas doble ang lakas ng agos sa ilalim mga lods nang makalapat ako dito, kumpara sa ibabaw na medyo mahina lang. At ito mga lods, napakaraming barakuda, yellowtail barakuda. At pumili na tayo ng isa para makatira man lang. Ang akala ko pa naman maka-double kill tayo. At ayun nga ang nangyari mga lods, medyo alanganin tuloy ang naging tama. At nahatak yung line mga lods sa pinakababang bahura. Napakalalim pa naman yan, kaya hinayaan ko na lang mga lods. Buti na lang at hindi naman isinabit, pero kabado pa rin ako. Mahirap pag isinabit, lalo na at may agos sa ilalim. Kaya dire-diretso na ako paibabaw mga lods, para mahatak na rin ng isda at maiahon. Alright, panalo, barakuda ito mga lods na sumunod na isda natin. tara na gintong lumaboy. Pilitin mo maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inundagan. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pariwan laki. Wala pagpilian. Wala nga yung tama. Ayos, kayari tayo ng isa. Pagkatapos ko nga pala makakuha ng barakuda mga lods at maituhog, si Utol nakayari pa ng dalawang isda dyan mga lods. At nagsiyak yata na nga pala kami ng bangka dyan mga lods dahil lumakas masyado ang agos at lumipat kami sa ibang bahura. Oras alas 2, alas 2:54. Pagka alas 3. Radali di Utol. Ay laki. Kuha na din. Oh, dalawa bluefin. Ano, uwi na tayo? Uwi na? Galas tres pa lang, bababa pa daw kami isa.
At nang marating ulit ang target na bahura, ito na naman ang panibagong drop ko dito mga lods. At dito napakarami namang whitefish, maraming maliliit na isda mga lods pero may kakaiba. At ito yung natira natin dito mga lods. Ito yung paborito ko na isda, goldfish or timbungan kung tawagin dito sa amin. Napakasarap kasi nito mga lods, kaya hindi ko na pinalampas at tinira ko na. Good size na rin yan mga lods at masarap ang ulam. Next dive, same lang ng bahura. May nakita kasi ako na isang uri ng snapper. Napansin ko ito nung paibaba ako, nung natira ko yung goldfish. At dito na ako lumapat sa mas malapit na distansya kung saan siya naroroon. At ito mga lods, hindi nga nagtagal at lumapit naman. Nang lumingon pa pala yung mga lods, agad ko nang kinalabitan. Buti na lang at inabot. Tumagos naman yung dulo ng shafting pero yung flapper nasa loob ng katawan. Kaya nagmadali na akong umahon mga lods at hinayaan ko na lang yung line na hatakin niya. Hindi ko pinigilan mga lods, baka kasi matanggal at masayang lang ang isda. Hindi tumagos. Hindi ko na nagawang i-off ang camera dito mga lods. Bumawi lang ako ng lakas at humigop ng maraming hangin para makapag-dive ulit. Yung isda mga lods halos hindi na makagalaw sa ilalim at nakalapat sa bahura. At nang nakapagpahinga na nga mga lods, eto at agad na muli akong bumulusok diretso sa isda mga lods. Nagmamadali na pailalim mga lods para mahawakan ng isda. Malaki-laki na rin kasi ito mga lods. At malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisid na spero, ano man ang paraan mo. Yari! Nakayari pa tayo. Panalo. Ayos. Buti na lang narindi. Hindi na tama. Eto na nga pala ang pinakauli kong isda sa araw na ito mga lods. Nakayari pa kahit nahapon na. Alright, panalo talaga mga lods. At pagkatapos nito mga lods, umakyat na ako ng bangka dahil nariyan na sila Utol, nakakyat na rin at si Bro Dave. Kailangan nang umuwi mga lods. Thank you Lord sa biyaya at pag-iingat. Hindi na kayo mga lods. Uwi na! Alas 4:24. Nakayari pa. Oh, nakayari pa mga lods. Dalawang isda pa oh. Ayos. Panalo. Uwi na kami. Ang laking base drummer. 3.5. Bato lang. Ang laki. O yung maray. Grabe. 1.5.
David. David Joby. Bigyan ang bagus. Kay Dave naman to, kay Dave. Pero, ano pa din? Dalawang blue pin, kay Dave. Ito, malaki din oh. Lalaking base grabe. Shoutout time na muna tayo. Unahin natin to si Jade Amaro. Shoutout sa'yo. Frederick Doktor ng Santo Tomas, Batangas. At kay Tiyo Tating ng Kabangan, Siaw. Shoutout sa'yo dyan, Tiyo. Johnson Manalo from Manila. Jeffrey Perolino. Erinyo Diaz. Christian Esperon. Esperon family ng Silay, Negros Occidental. Shoutout po sa inyong lahat. Edwin Matiga ng Sursugon Espero. Shoutout sa iyo, bro. Milo Amores from Perez, Quezon. Di San Jose family from Caluya, Antique. At sa iyo na rin, Jose Tabilog from Catanduanes. Rodrigo Rosita ng Quezon Province. Shoutout na rin sa iyo. Tuto Kalingaw from Coron, Palawan. Ayun, shoutout sa mga taga Palawan. Wilman Suita ng Gimaras. Michael Sion ng Catanduanes. Maricel Vista watching from Oman. Shoutout po sa iyo dyan. At Tiro Cram, shoutout na rin sa iyo. Spartan, shoutout din sa iyo. At shoutout na rin sa iyo Jeremias Kileste. At sa iyo na rin Terso Kiloy from La Union. Shoutout po sa mga taga La Union. Shoutout din kay Sir Benji Gahano. Shoutout na rin kay Emerico Bilenso. At shoutout na rin sa family Rosales ng Sangay Kamsor. Ayun, shoutout po sa inyong lahat. At mabuhay po kayong lahat. Kay Ruben. Kay Ruben oh. 3485. 2878. Malaki ang kinita ni Utol. Malaki ang sinaod. 78. Alright. Kay Marlon. 2878. Alright. Nakayari pa rin tayo mga lods. Panalo.